kaming ibang pangarap kung hindi umupo sa Kongreso, makipag-away sa mga makakaliwang grupo, makipagdebate, at tulungan ng ating mga pulis at sundalo, ubusin ng NPA sa mga bundok. Yun ang pangarap namin. Sinasabi nyo, abogado kayo, tapos tinitwist nyo para pahirapan ang mga Pilipinong bumoboto. Eto na nga lang ang pagkakataon na merong tiwala ang mga Pilipino sa gobyernong ito, bumoto at makita yung binoto nila na maging pinuno ng bansa. Kami, sinasabi ko sa inyo, wala kaming ibang pangarap kung hindi umupo sa Kongreso, makipag-away sa mga makakaliwang grupo, makipagdebate, at tulungan ng ating mga pulis at sundalo, ubusin ng NPA sa mga bundok. Yun ang pangarap namin. Bakit kung kailan uupo yung pinakabatang PMAyer, uupo yung kaisa-isang taga-PNPA, binoto ng kanilang mga kasamaang pulis at sundalo para maging kinatawan. Sinasabi ko sa inyo, kaya nagagalit ang Pangulong Bongbong Marcos bigla pagkatapos mo magsalita, George Garcia, na pamumulitika sa amin. Alam niya ang epekto sa ating mga tropa ng gobyerno ng ginagawa mo. Baka hindi mo alam. Sa pananaw ng COMELEC, hindi, isang party list lang yan. Kami, ang party list na ibinoto ng mga pulis, sundalo, tropa ng gobyerno, OFWs at milyong-milyong mga Pilipino, pinaglalaroan nyo ngayon at nagagalit lalo ang maraming Pilipino sa administrasyong ito. Kaya napuno ang Bongbong Marcos, Presidente, pinagre-resign kayo lahat. At sa lahat ng pinagre-resign, ikaw lang ang daming sinasabi na hindi ka kasali sa magre-resign. Wala kang tiwala sa sarili mong presidente at nag-appoint sa'yo, kinakabahan ka na baka i-accept yung resignation mo dahil ikaw naman talaga ang huling head of agency na namulitika bago nagalit ang Pangulong Bongbong Marcos. Sana matauhan kayo sa inyong pamumulitika ngayon. Kayo ang huling namulitika bago nagalit ang Pangulong Bongbong Marcos. Huwag nyo kaming isali. Meron kaming laban para sa bansang ito. Parang inyong mga anak at apo ay hindi ma-recruit ng NPA. Matindi yung laban namin ngayon. Laban dito sa mga makakaliwang grupo at sa teroristang NPA. Kauna-unahan taga-PNPA na uupo bilang kongresista. Pinakabatang PMAyer na uupo bilang kongresista. Kayo ang pumipigil ngayon dahil akala ninyo, business as usual lang yan, party list lang yan. Hindi nyo alam, national security ng bansa ang nakasalalay dito, kaya namomroblema si Pangulong Bongbong Marcos kung bakit yung pamumulitika sa ahensya ninyo ay nakaka-contribute sa galit sa kanya at sa kanyang administrasyon. Sana matauhan kayo sa inyong pamumulitika ngayon. Una sa lahat mga kababayan, ako po yung nagtataka kung bakit po si Ronald Cardema ay siya pa rin yung tagapagsalita ng Duterte Youth Party List. Considering na 40 years old na po siya, hindi na po siya youth, no? Maedad na po siya. So bakit siya pa rin yung tagapagsalita ng Duterte Youth Party List? Wala bang kakayahan or talino or lakas ng loob ang mga representante ng Duterte Youth Party List, ang kanilang mga nominees, tatlo yon, para i-represent sa media or i-present ang kanilang sarili sa media, sa kanilang press conference? Wala ba silang kakayahan na magsalita para sa party list nila? Hindi po ba mga kababayan? Paano nila haharapin or paano sila makikipagdebate sa House of Representatives, sa kapwa nila mga kongresista, kung sila ay walang kakayahang humarap sa media, sa publiko? Simula nung naitatag ang Duterte Youth Party List, lagi na lamang pong si Cardema ang nakikita natin. Di po ba? Alam naman po natin na hindi po siya qualified na mag-represent ng Duterte Youth Party List dahil siya po'y maedad na, hindi na po siya youth. No? So bakit lagi siya ang humaharap? Pangalawa, sa tinagal-tagal na ng Duterte Youth Party List, no? Kung hindi ako nagkakamali, 6 na taon silang namalagi sa House of Representatives. Yung advocacy na sinasabi niya na lumaban sa insurgency. Ang tanong, ano ang significant contribution nila? Anong significant achievement nila para masabi nila na nagagampanan nila ang kanilang advokasya na labanan ng insurgency? Hindi po ba mga kababayan? Ano ang naging significant contribution nila sa House of Representatives sa loob ng 6 na taon, kung hindi ako nagkakamali, para sabihin nila na meron silang nagawa para sa mga Pilipino? Yung sinasabi nila na lalabanan nila ang insurgency. Dahil kung ako pang tatanungin nyo, ang natatandaan kong ginawa nila sa HOR ay ang kagustuhan nilang mapalitan ang pangalan ng NAIA. Palitan ang pangalan ng Ninoy Aquino International Airport. Yun po yung nakita kong kagustuhan nilang gawin. Wala po akong nakitang significant contribution nila para sa paglaban o pagsugpo ng insurgency. At saka yun naman pala ang inyong advocacy, ang labanan ng insurgency. So bakit nyo pinagsisiksikan ng mga sarili nyo sa House of Representatives?
Bakit hindi kayo humingi ng posisyon or makipagtulungan sa NTF-ELCAC, sa AFP, para malabanan ng insurgency? Hindi po ba mga kababayan? Bakit hindi kayo mag-put up ng NGO na pumupunta sa mga liblib na lugar, nagtuturo sa mga kabataan doon para makaiwas sa insurgency? Para hindi ma-brainwash or makondisyon na sumapi sa insurgency or sa NPA? Bakit hindi yun nagawin nyo? Sa tingin ko, mas magiging effective kayo doon. Mag-put up kayo ng NGO na pumupunta sa mga liblib na lugar na nagtuturo sa mga mamamayan doon, nagpapaalam sa kanila ng mga proyekto ng gobyerno, na nagtuturo sa kanila para hindi sila malinlang or makondisyon or ma-brainwash, no? Ng mga sinasabi niyong insurgent. Hindi po ba mga kababayan? Yun ang sa tingin ko na dapat niyong gawin. Kasi sa 6 na taon na pamamalagi nyo nga sa House of Representatives, wala akong nakitang contribution nyo na may kinalaman sa inyong advokasya. No? Tapos ngayon, dyan sa litanya mo, paulit-ulit mo sinasabi, yung pangalan ni PBBM, dyan sa pagrarant mo, nag-iba na ang tono mo ngayon. Parang ikaw ay sumaside na kay PBBM, nakamo, nagalit si PBBM, ganto ganyan, dahil namumulitika ang COMELEC. Hoy, hindi nagalit si PBBM. At kung magalit man ito, hindi ito nagalit para sa inyo. Si PBBM gusto ng reconciliation para sa mga Pilipino, hindi para sa inyo, hindi para sa mga DDS, hindi para sa Duterte Youth Party List. Isa pa, para namang hindi obvious sa amin na ikaw ginawa mo siyang ninong at lumalapit ka sa mga politiko. Ito yung pagkakaunawa ko sa post ni Ice Guerra, no? Pero kitang-kita naman namin kung bakit mo siya ginawang ninong. No? In my opinion, and please respect my opinion, ginawa mo yon, lumapit ka sa kanya, ginawa mo siyang ninong, because I think, paborito sa mga political interest mo. Sa sarili mong interest, sa interest ninyo. Tapos ngayon, sa litanya mo, sa pagrarant mo, ginagamit mo na naman ang pangalan niya paulit-ulit, na as if ikaw ay sumasang-ayon kay PBBM, na ayaw ng pamumulitika, nagalit ang Pangulo dahil sa pamumulitika. Again, ayaw ng Pangulo sa pamumulitika, pero hindi ito pumapabor sa inyo. At kung sabihin niya na ayaw niya sa pamumulitika, hindi ito tungkol sa inyo. Hindi para sa inyo yon. Kung ayaw niya sa away, hindi ito para sa kampo niyong mga DDS. Para ito sa mga Pilipino. Ang taas ng audacity mo na gamitin mo paulit-ulit ang pangalan ng PBBM. Oo, ginawa mo siyang ninong noon. Paulit-ulit mong ginamit ang pangalan ni PBBM dyan sa pagrarant mo. Halatang halata ka namin. Obvious na obvious ka. Nakalimutan mo na ba na ikaw ang may gustong magpa-impeach sa Pangulo? Na nag-file ka ng impeachment case laban kay PBBM? Tapos ngayon gagamitin mo yung pangalan niya? Hoy, ano akala mo sa mga Pilipino, mga DDS? Yan ang hirap sa inyo. Akala niyo sa mga Pilipino, lahat DDS. Nagkakamali ka. Maraming Pilipino ang matalino, nag-iisip, at marunong makahalata na hindi nyo malilinlang. Tigil-tigilan nyo na yung propaganda nyo. Huwag mong gamitin ang pangalan ng Pangulo sa propaganda mo. Ang propaganda nyo, lagi na lang kayong anti-insurgency. Umunti na nga yung insurgency No? Yan pala yung gusto nyo, yan pala yung advocacy nyo. Di makipagtulungan kayo sa NTF-ELCAC kasi sa loob ng 6 na taon na pananatili nyo sa HOR, wala kami nakitang significant na ginawa nyo para sabihin nyo na kayo ay lumalaban sa insurgency at kayo ay naninindigan sa inyong advokasya. Wala kaming nakita. Kung meron mga pagnipis sa bilang ng insurgency, ang credit ay dapat sa AFP at sa NTF-ELCAC, sa gobyerno, hindi sa inyo. Sa totoo lang, ang nakita namin sa inyo ay tagapagtanggol lang kayo ng mga Duterte. Pumunta kayo sa Quadcom hearing para depensahan ng mga Duterte, para kalabanin ang mga kongresista doon na nagbubusisi ng confidential fund, nagbubusisi ng EGK at kung ano-ano pa. Nandun kayo para ipagtanggol ang mga Duterte. Huwag ka na magpanggap. Ang tingin namin sa inyo, tagapagtanggol ng mga Duterte. Hindi kayo ang tama at hindi kayo ang mga representante ng kabataan. Hindi kayo. Mas okay pa nga ang kabataan party list sa inyo Mas maraming na pala ang mga kabataang Pilipino sa kanila Mga panukarang batas nila at mga batas na naipasa na kinabang ang mga kabataan at ang mga Pilipino. So yun lang mga kababayan
Nakita ko lang na napaka-hypocrite po ni Cardema. Pagkatapos mong manawagan ng impeachment or mag-file ng impeachment laban kay PBBM, ngayon paulit-ulit mong gagamitin ang pangalan niya. Style mo, bulok. Pag mong gamitin ang pangalan ni PBBM sa propaganda mo. Maraming pong salamat sa panonood mga kababayan. Ano pong masasabi nyo sa mga koda ni Cardema? Ilagay nyo lang po sa comment section below. At huwag nyo kalimutang i-like ang video at magkita-kita po tayo sa susunod kong video. Salamat po.